Mga nakilahok dito sa picnic na to, unang-una, dahil sa mainit na support ako kay Mayor Duterte, unang makilala ko pa lang, sabi ko sa sarili ko, iba siya, ibang-iba. Bata pa lang ako, parang pakiramdam ko, paulit-ulit na lang. So ngayon, first time ko talaga na makilahok sa ganitong event na masasabi kong baka nga una't huli na eh. Talagang siya lang. Feeling ko siya na yung pag-asa ng bayan ng Pilipino, ng kapwa ko Pilipino kahit nandito kami based sa Australia. Oh, ang isang katulad mo ay di na dapat pagpakawalan. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Thank you po. Oh, thank you daw. Pwede niyo daw hingin daw yung number mo. Yung number ko. Ito na lang, bigyan ko yung baller. Support. Bakit sa palengke siya? Mamamalengke siya. Ang init doon. Naantay po namin si Mayor. Tiga dito kayo? Hindi po, umuwi lang ako para mag-volunteer. Ang maganda ng video. Naka-live to. Naka-live yan. Hands up and may oh all the mamas who profit down. Hello mga ka-DDS! Andito po tayo ngayon sa headquarters ng Gabriela at kasama po natin si Rep. Emmy. Hi po ma'am. Hi, magandang gabi. Ma'am, thank you po sa pagpapaunlak sa interview na ito. At meron lang po kaming mga katanungan, kami pong mga Duterte diehard supporters. Kasi po nung kapanahonan po ng eleksyon, medyo naging controversial po ang inyong grupo, naging mainit sa mata ng mga kababayan po natin, lalo na po ng mga Duterte supporters. Pero bago po natin pag-usapan yung mga nangyari noong panahon ng eleksyon, kamusta po ba ang relasyon ng Gabriela at ni dating mayor na si Duterte bago po nung panahon ng eleksyon? Ang chapter namin kasi all over the Philippines at isa sa pinaka matatag at isa sa mga unang chapter namin ay ang Davao City. Kaya even before, no, lalo na yung may mga ipinapasang mga ordinansa ang Davao City kaugnay ng proteksyon ng kababaihan, napatunayan namin na si Presidente ay si Mayor Digong Panoon ay supportive. Kaya through our chapter ay mahigpit kasi ang aming isa sa mga kinatawan din ng Gabriela na si Luz Biminda Ilagan na taga Davao ay naging dating konsehal ng Davao at batay na rin doon sa praktika noong kanyang pagiging konsehala, talagang karamihan ng mga proyekto niya noon ay through the office of the mayor. Kaya may isang malaki ang at positibo yung karanasan namin noong siya ay isang pinuno sa Davao City. Opo ma'am, nabanggit niyo po yung sa Davao City. Ano po ba yung mga proyekto ni dating mayor po, si Digong po sa Davao City para sa mga kababaihan na inyong sinuportahan at sinusuportahan po? Yung isa dito, pinagmamalaki talaga ito ni Mayor noon yung one-stop shop Ibig sabihin, yung mga ganoon siya ka-conscious din doon sa mga victims ng various forms of violence. Kasi yun naman yung parang doon naman nakilala ang Gabriela yung pag-ensure na yung mga nagiging biktima ng iba't ibang anyo ng karahasan ay may matatakbuhan. Kaya yung one-stop shop na ito ay ipinush din naman ng aming chapter at buong lugod na sinuportahan naman ito ni Mayor. Rep. Emmy, sinabi po ninyo na positibo yung relasyon po ng Gabriela at ni Duterte. Ngayon po, ano po ang nangyari nung kapanahunan ng eleksyon? Bakit po parang nagmukhang masama ang Gabriela? Ang pinapakita na lang po lagi sa TV, kayo po ay nagrarally at meron nga pong kumalat po ng mga pictures na may dalawang kababaihan po na naka-violet na t-shirt na sinasabing sila ay nagsampa ng kaso laban kay Duterte at may mga grupo din ng mga kababaihan na naglunsad ng rally sa Timog ng mga naka-violet. Violet po ang inyong parang kulay po. Kulay ng women yan. Opo. So, paki-explain po nga ito. Kayo po ba ay nagsampa ng kaso laban kay Duterte nung panahon ng eleksyon? At kayo rin po ba yung nag-rally sa Timog?
Ganito yan, yung issue ng rape joke, no? Nagbigay kami ng pahayag. At yun naman ay, yun yung kahuli-hulihang ginawa namin. Sabihin, as a matter of parang responsibility rin namin sa publiko, nagbigay kami ng pahayag. Ang nagsamantala tingin namin ay yung ibang grupo ng kababaihan na nagbigay pa ng kaso at nagsampa pa pala ng kaso sa CHR at gumawa pa ng eksena nung sila ay nagrally. So paglilinaw, hindi na kami umabot sa ganon at ang ginawa namin ay yung nagbigay talaga kami ng public statement. And that was it. So hindi po ang grupo niyang Gabriela ang nagsamba ng kaso at hindi po kayo nagrally sa Timog. Hindi na namin wala kaming ganong. So naging parang misleading po. Oo. Actually, parang ang sense nga namin, sinakyan pa nga ito ng mga anti-Duterte para magkaroon kami ng imahe na negatibo kay Presidente. Lalo na tumataas yung popularidad ni Duterte. Naisa lang talaga. Oo, pero parang bakit po kailangan violet sila? Parang sa tingin niyo po hindi pa parang sinadya na gusto nilang i-mislead yung tao na Gabriela po yung kanila inirepresenta? Siguro hindi ko mahuhusgahan pero kung talagang deliberate na iligaw nila yung publiko. Pero ginawa nila yun no? Siguro may talaga sila, may intention sila na kumuha rin ng eksena, no? Rep. Emmy, ngayong Pangulo na po si Duterte, ano po ang maasahan po namin sa Gabriela? Dahil po medyo nakilala po ang Gabriela at syempre ang iba pong leftist group na ang lumalabas po ay parang kayo ay kontrabida, naghahanap ng butas o pagkakamali ng administrasyon, lalo na ng ating Pangulo. At kung susuportahan niyo po siya, ay paano niyo po ito ipapakita? Hangarin namin sa ilalim ng bagong Pangulo na ang dami-dami ng sinabing positibo. Halimbawa, yung issue niya na pro-people at ito yung pag sinabing pro-people, ang tinutukoy natin dito yung mas marginalized, no? Isa ito sa nakita naming very positive, lalong-lalo na yung issue ng contractualization na karamihan ngayon ng contractual ay nasa service industry at dito dominant talaga ang mga kababaihang manggagawa, yung mga sales girls, Kaya sa bahagi ng Gabriela, makikipag-usap din kami kay Presidente para dalhin yung aming women's agenda, yung aming plataforma at naniniwala kami na magkakaroon kami ng ambag din doon sa pagtutulakan noong mga pinahayag niya na positibo. Kasi tingin nga namin mas magiging magkaugnay kami doon sa mga ipinahayag niya na pro-people policies at tutunggaliin namin yung mga hahadlang doon sa mga gusto niyang mangyari. Kasi alam naman natin pag pinag-usapan halimbawa yung mga pro-people policies na nakita nating ipinahayag ng Presidente, ang hahadlang dyan yung mga may interes na higit na mayayaman pa, na mababawasan yung kanilang kita, mababawasan yung kanilang yaman. At kung dumating yung pagkakataon na may mga tutunggali, kasi nagbigay na siya ng kanyang position May, tingin namin ang mga tutunggali pa nga, yung mga maaapektuhan ng mga business, ang mayayaman, malagay ko, tutulong pa kami sa kanya para i-push yung mga gusto niyang mangyari sa mga manggagawa. Rep. Emmy, kahanga-hanga po ang inyong advokasya sa pagtulong po sa mga kababaihan. Pero bakit po nagmumukha kayong kontrabida? Lalo na po sa media, sa mga TV networks, hindi po naipapakita yung mga pagtulong po ninyo. Ngunit ang ipinapakita na lang nila ay inyong pagrereklamo. Parang yun po yung dating sa tao. Bakit po ba? Pag tinatanong nga kami na ano ba yung naging ambag ng Gabriela sa publiko, yung consciousness ng mamamayan na yung may Gabriela sa puso ng bawat babae, ibig sabihin, kung pag may nangyari sa'yo, kailangan lumaban ka. At tingin namin, nakatulong naman dito ang institusyon ng media in the span of 32 years, no? Ngayon, ang problema lang talaga, pagka yung hindi nabubuo,
pagka hindi nabubuo at may pagbaliktad, no, doon sa mga pahayag, medyo alarming yun. Kaya kami, ang ginagawa namin talaga, pinakamaganda na mayroon talagang kakabit na news release o pagpapaliwanag para nakokorek din namin ang mga, yun nga, no, yung mga pahayag na minsan nailalagay kami sa maling context. Lalo na pag TV kasi, ang hirap no, maliliit lang yung nakukuha. Rep. Emmy, ano naman po ang inyong mensahe sa mga ka-DDS or Duterte diehard supporters? Sa pagkakataong ito yung panahon din na kailangan na nga nating magtulungan. At naniniwala kami na yung mga ibinigay niyang pahayag ay tumutugma doon din sa mga inisyal na programa na gusto namin para sa higit na nakakaraming kababaihan. Kaya para sa mga DDS, tingin ko ay pagkakataon ito, no, na yung tinig din ng mga Gabriela, no, kahit officially ay member o yung mga babaeng ang tingin nila ay Gabriela sila, no, at kailangan yung Gabriela sa puso nila, ay pagkakataon ito para palakasin yung boses at magkaisa para madala yung boses ng Gabriela sa ating Pangulo para sa change na hinahangad. Yan. So, Rep. Emmy, lahat po ng mga kababaihan ay welcome po na kayo ilapitan, humingi ng tulong, at magpunta po sa inyong headquarters po. Oo. Yan na yung yan na yung naging praktika talaga ng Gabriela At gusto rin naming iwasto yung impression ng mga celebrity o yung mga sikat lamang sa totoong buhay dahil ang ating datos ay every 53 minutes may isang nare-rape, no, na babae, may binubugbog, may talagang at marami sa mga biktimang yan ay mahihirap. Yun yung isang realidad. At ito yung pangunahing natutulungan at tinutulungan ng Gabriela. Maraming salamat po. Thank you rin mo. All you women who independent, throw your hands up at me. Oh, all the honeys are making money. Throw